Ayun. So, hello, good afternoon everyone. Um, narito ang, narito ang maikling pointers and review para sa inyo sa nalalapit na exam. So, sa muli, ako si Sir Oliver, ang inyong guro sa asignaturang ito. And let me share my screen. Ayan. So, sa muli, magandang hapon. At narito ang maikling review and pointers para sa asignaturang pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. So, maaari kayong mag-take down notes para sa mga impormasyon na inyong kakailanganin at of course, para din sa inyong reference na inyong magagamit sa exam. So, pwede niyong panoorin ang video na ito and at the same time, um, mag-iwan ng comment kung merong katanungan at sa abot ng aking makakaya ay aking sasagutin. Okay. So, handa na ba kayo? Okay, let's start. So, una, merong apat na bahagi ang ating exam. So, merong part 1, 2, 3, and part 4. So, ang part 1 ay merong modified true or false. Ito ay tama o mali. And this is 10 items. So, ang instruction ay nakasulat din sa inyong test paper. So, babanggitin ko na lang din ang instruction dito para maalala natin. So, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at kung mali naman ay palitan ang salitang mali at isulat ito sa ilalim ng unang salita upang maging tama. So, kung ano man yung statement na nakasulat doon sa inyong test paper, kung mali yung sagot, yung tamang statement ay isusulat nyo doon sa ilalim nun. Part 2, multiple choices. So, ito ay 15 items. So, bilugan lang ang tamang sagot. And part 3 ay meron tayong enumeration. Um, yon. And part 4, meron tayong essay. So, para bigyan kayo ng pointers and overview ng exam natin, so narito ang mga sumusunod na dapat nyong tandaan. So, you can take down notes para maalala nyo at meron kayong reference. So, kung handa na kayo, give me a thumbs up. Alright. So, number 1, um, ang una ay, ayan. So, tandaan natin yung salitang personal faith. So, ang personal faith ay nakatuon sa sarili, sa puso, sa isip at kaluluwa ng tao. Halimbawa dito ay ang pagdarasal, ah, palaging pagdarasal. So, whatever your schedule, umaga, tanghali, gabi, or even this coming exam, kung meron mang um, nagpipray. So, that is personal faith. Okay. Next ay, so tandaan nyo ang salitang yan guys, at tandaan din ninyo ang kahulugan. So ang sumunod ay ang social faith o panlipunang pananampalataya. So pag sinabi nating social faith, ito ay nakatuon sa komunidad at lipunan. Ang isang halimbawa nito ay um, pag ang inyong involvement sa community. Halimbawa, merong um, volunteer work, bayanihan, or merong relief operation. So, yan ay isang um, resulta ng personal faith. And that's involving in society. So, that's social faith or pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nasalanta. Kaya, kaya ito ay nakabatay sa Well, usually, ang social faith ay nakabatay ito sa sariling karanasan.
So tandaan, ang social faith ay nakatuon sa komunidad at lipunan. Kumpara sa personal faith, as you can see on your screen, yan ay nakatuon sa sarili, sa puso, isip at kaluluwa ng tao. So tandaan nyo ang dalawang bagay na yan, guys. Okay, so next, we have ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ang personal faith versus social faith. So lagi nating tatandaan, ang personal faith, yan ay ginagawa ng individual or personal ng kanyang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng halimbawa panalangin. So yan ay ang ugat. At ang resulta nito ay ang tinatawag na social faith or bunga. So ang personal na pananampalataya or paniniwala ang pinagmumulan at ang nagiging resulta nito ay ang pagtulong sa gawaing panlipunan. Yan ang bunga or tinatawag na social faith. So, ito'y naka-flash sa inyong screen and tandaan nyo ang pagkakaiba ng dalawa. Okay, so next. So, epekto sa kasaysayan. So, ang panlipunang pananampalataya or social faith, katulad ng aking binanggit kanina, ay may malaking epekto sa kasaysayan. Ito ay nagbibigay ng pagkakaisa at pamumuno. So kung ang bawat tao ay may personal faith, meron siyang ugnayan na personal sa kanyang manlilikha o sa Diyos, ang laging epekto nito o bunga ay tumutulong siya sa kanyang lipunan. So ang connect nito sa kasaysayan, nagbibigay ito ng pagkakaisa, lalo na sa pagbibigay ng suporta sa namumuno sa ating komunidad. So yan ang epekto ng personal at social faith. So isa din sa mga bagay na impormasyon na nais kong i-highlight ay ang pamahiin paniniwala. So isa dito ay ang simbang gabi. Parte ito ng kultura at paniniwala or tradisyon ng mga Pilipino. So ito ay simbang gabi. And of course, Burr month is coming in a few weeks time. So meron na kayong idea dyan. So ang simbang gabi ay isang tradisyon ng pananampalataya at ito ay hindi pamahiin. Okay? So next, panlipunang pananampalataya or katulad ng binanggit ko kanina, ang social faith. Ito ang paniniwala ng buong lipunan, sama-samang pananampalataya. So merong mga pagdiriwang o tradisyon na ginagawa sa isang komunidad o sa isang lipunan, ito ay panlipunang pananampalataya o sama-samang pananampalataya ng mga tao. Katulad ng pagse-celebrate ng mga tradisyon, pagse-celebrate ng mga um, parte ng ating nakagisnang mga selebrasyon, katulad ng pagdiriwang ng pesta, simbang gabi, at marami pa. So yan ang tinatawag na panlipunang pananampalataya. So, itong nakikita nyo sa inyong screen, ito ay isang pamahiin. So, basa ang buhok. Ang paniniwalang nagiging bulag kapag natulog ng basa ang buhok ay pamahiin at hindi ito katotohanan ayon sa agham. Pero may mga taong naniniwala dito, meron din namang taong hindi naniniwala. So, ang ating layunin ay irespeto natin. Kasi merong mga personal na paniniwala o pananampalataya na hindi naman ginagawa ng karamihan pagdating sa lipunan. Pero may mga taong naniniwala dito. So ito ay irespeto natin. Okay? Sumunod ay ang Islam sa Mindanao. So palagi ito'y na-discuss ko din nung nakaraang mga leksyon natin na bago pa dumating si Magellan na itatag na ang Islam sa Mindanao. And ito din, yan, yung nakikita nyo sa inyong screen, ito ay isang pamahiin. Ang pagbibigay ng pitaka na walang laman ay isang pamahiin, hindi kasaysayang factual. So, meron din namang mga taong naniniwala sa pamahiing ito, meron namang hindi naniniwala. So, kailangan lang nating irespeto sila. Ang protestanteng Kristyanismo, ang mga Amerikano ang nagdala ng protestanteng Kristyanismo at public school system sa Pilipinas. So that is a fact. So next ay magbibigay ako ng ilang impormasyon at nandyan ang clue sa ilalim. Kilalanin natin sila. Okay.
Ang dapat dyan ay sino ang tinaguriang ina ng Katipunan. So, alam nyo na ang sagot dyan. Okay, because na-share ko na rin yan sa ating lesson. Next, sino ang pintor ng Spoliarium? So, kilalanin natin sila. And of course, sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Okay, kung maalala nyo, part yan ng ating game sa ating lesson. Next, on the screen is ang salitang animismo, ang paniniwala na ang lahat ng bagay sa kalikasan, tulad ng mga puno, bundok, ilog, hayop at maging mga bato o bagyo ay may sariling kaluluwa, espiritu o buhay na talino. So, ito ay animismo. Next ay ang Islam. So katulad ng nabanggit ko, ang relihiyong ito ay naitatag pa bago dumating ang mga mananakop kagaya ni Magellan. So again, yun ang ilan lang sa mga impormasyon na dapat yung tandaan para sa darating na exam. And gusto ko lang ding i-highlight uli ang binubuo ng ating pagsusulit. Ang part 1 ay modified true or false. Kung tama ang sagot, lagyan ng salitang tama. At kung mali, isulat din ang sagot na mali, pero palitan ang salitang mali at isulat ito sa ilalim ng unang salita upang maging tama. Pangalawa, part 2 ay maraming pagpipilian or multiple choice. So ang dapat lang natin gawin ay bilugan ang tamang sagot. Ang part 3 naman ay isulat ang tamang sagot sa mga puwang na nasa ibaba ng tanong. And for part 4, meron tayong dalawang essay and that's 5 points each. So sagutan ng buong linaw sa loob ng 2 o 3 pangungusap. So in 2 to 3 sentences, direct to the point, sagutin ang ating essay. Alright, so I guess that's the pointers and review of our exam this August. So kung meron kayong tanong, you can comment on our GC. And para mabilang ang inyong attendance this afternoon, please comment your first name, just the first name, dyan sa comment section or sa ating GC. Okay? So kung merong katanungan, maaari po kayong magbigay ng inyong pagkaklaro or questions doon sa ating GC. So sa muli, maraming salamat. Ako po si Sir Oliver at magandang hapon. God bless you all.